You can start your presentation. Hello, everybody. Hello, everybody. Can I start now my presentation? Yeah, it's already recording. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ngayon ng MMM online presentation. Ito po ang pinakaunang MMM online presentation na inihandog sa inyo ni Sir Sergi Mabrodi. Una po muna, kayo po ay kinocongratulate ko dahil sa panonood ng presentation na ito. Bakit? Bakit nga ba? Dahil isa po itong isang social network ang MMM. Kahit wala ka pong perang ilabas, ay kikita ka dito. So, paano nga ba ito? Paano ba natin malalaman? Siguro ngayon, nag-iisip kayo na baka hindi ito totoo, na kahit walang ilabas na pera, ay kikita kayo sa MMM. Ngunit hindi. Malalaman niyo ito habang pinipresent ko. So, simulan na po natin. So, ano nga po ba yung MMM? So, ang MMM ay isang global community of financial aid and donation exchange. Ibig sabihin po, nagbibigay po tayo ng tulong o kaya isang donasyon sa iba't ibang tao sa buong mundo. Dito po ay milyon-milyon ang tao sa buong mundo po ang nag-register na po sa komunidad natin upang makatulong. We donate po money when we can do it and we get money when we need it. Nagdo-donate po tayo para po sa iba, para po matulungan natin sila, at pwede rin po tayo makakuha ng pera kung kinakailangan po natin. Ito po, isa pong paalala, ang MMM po ay hindi isang kumpanya. At saka, ang MMM po ay wala po siyang central bank accounts na central bank account ng MMM na kinukuha ang pera ng mga participants. Ito po ay isa lamang social network na kinokonekta lang po ang isang participants na gustong mag-donate ng pera at sa isang participant na gustong makakuha ng pera. Participants po nito ay nagtatransfer po ng pera niya directly po sa isa't isa. So, ano po bang ginagawa ng MMM? Ang ginagawa lang po ng MMM ay binibigyan lang niya tayo ng isang technical basic program. Kumbaga, ang binigay lang sa atin ni Sir Sergi Mabrodi, ang ating founder, ay isang program lang po sa internet para po magkatulungan po ang millions of participants worldwide. Para po makita natin kung sino po yung nangangailangan ng tulong at kung sino po yung gustong tumulong. Yung mga binibigay pong pera galing po sa ibang participants ay are given po by their own goodwill to another one. MMM openly declares that all money is redistributed between members and it is not invested in any business projects. So, may kita po natin, hindi po ito katulad ng bangko. Hindi po bangko MMM. Ang MMM po ay direkta pong binibigay ang pera sa mga participants po. Hindi po tayo nag-i-invest sa any business projects or securities. Relations between participants of MMM are built on not on contracts and obligation but on trust and mutual respect. Lahat po na sumasali dito ay nakapaloob po sa pagtitiwala ng bawat isa. Sa bawat isa po, tsaka respeto rin po sa ibang tao. This allows the community to adapt quickly to changing external and internal conditions. Ang ibig sabihin po nito ay kapag may mga halimbawa ay problema, ay marami naman pong managers ang MMM na kayang magresolba ng mga problema, external man o internal. At ang MMM po ay slowly growing. Fast growing na po tayo ngayon at nagbabago po ang ating mga sistema, mas lalong pinapaganda at parami ang mga participants na sumasali ngayon. So, ano nga po ba? Ito kanina, pinag-usapan natin MMM.
So, hindi ko pa nasabi sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng MMM. So, ang MMM, ang ibig sabihin nito ay Mabrodi Mondial Money Box. So, ang MMM is a global community of financial and donation exchange. Katulad ng sinabi ko kanina, MMM is a social network that connects the one who wants to donate money with the one who wants to get money. Participants transfer money directly to each other. Peer-to-peer system po tayo. At katulad din po na sinabi ko kanina, wala po tayong central account at hindi po kinokolekta ang pera natin ng MMM. Kumbaga, ang bigayin po ng pera ay participant to participant po ang pagpapadala ng pera. So, sino nga po ba ang founder ng ating MMM? So, ngayon po, ipinapakilala ko po ngayon. Ayan po, gwapong-gwapo. Pogi-pogi ang ating founder na si Sir Sergi Mabrodi. Siya po yung nagtatag po ng MMM Social Financial Community. MMM is sure to be his life work, but not only one. Sergi Mabrodi po has a degree in mathematics, work as a programmer, and took part in the development of the first operating systems. The company he founded was one of the leading computer equipment distributors in Russia. Napakayaman po nito ni Sergi Mabrodi. Pero dahil gusto niya makatulong sa iba't ibang tao, ay nagtayo po siya o nag-isip siya kung paano ba makakatulong, at ito na nga po yung MMM. At ito pa po, he was a deputy of the Russian parliament. Ibig sabihin po, ay naging po siya isang politiko. Kumbaga, pinagtitiwalaan siya ng tao sa Russia. His literary works were published and they were sold in bookstores. Ngayon, sa buong mundo po, yung kanya po mga literary works ay binibenta po sa mga bookstores. At dalawa po of his screenplays ay naging movie na po. And his poems were turned into songs. O, diba? Napagaling po ng ating founder na si Sergi Mabrodi. So, paano nga ba? How does it work? Paano nga ba ginagawa ang MMM? So, paano nga ba ito nating ginagawa? So, parang makapaisip kayo dahil nga pag sa bangko, kapag ikaw hihingi ng pera o kaya mangungutang, ay kailangan mo pa na napakaraming papeles para lang magawa ito. Kailangan mo dyan ng mga collateral, kailangan mo ng pera, makakasuhan ka pa dyan. Pero dito po, napakagaling po na naisip po ni Sir Sergi Mabrodi. So, in MMM, you don't have to make contracts or pledge your property. In MMM, there are no lenders and no debtors. Everything po ay napakasimple. Isang participants mag-ask ng tulong, isang participants magbibigay ng tulong. Ganun lang po kasimple. Hindi na po natin papahirapan ang sarili natin. Ganun lang po yun. Pag humingi ka ng tulong, may magbibigay agad sa'yo ng tulong na isang participant din ng MMM. Dahil napakalawak na po ng MMM ngayon sa Pilipinas. Mahigit na po tayo 10,000 members ngayon. Pero, isa lang po ang hinihingi ng MMM. At ano po yun? Ang hinihingi po ng MMM, ang mga participants po nito, ang mga nasali, ay maging honest at saka maging mabait po tayo sa isa't isa. Dahil pare-pares lang po tayo nagtutulungan nito. You ask lang po for financial help, katulad po dito, maging honest tayo, mag-ask lang po ikaw ng financial help kung kailangan mo lang. Parang pag sa bangko, pag nag-iipon ka ng pera, hindi naman kaya ng bangko pag lahat ng tao nag-withdraw ng pera, hindi niya kaya dahil less than 10% lang ang in-imbak na bangko ng pera ng taong bayan. So, you will ask lang for financial help kapag kailangan mo. Tsaka, mag-ibigay ka lang ng financial help kapag meron kang extra pera. So, ano po ba yung mga information about MMM? MMM is global and widespread. Bakit ba naging global and widespread? Paano ginawa ito ng MMM? Parang hindi naman kapaniwala dahil layo-layo naman ng mga bansa. Parang, ano yung papadala-padala. So, kaya naging global and widespread ang MMM is through the use of a cash
or online currency known as bitcoins. Bitcoins, tawag po ito sa currency o yung pera. Excuse me. Tawag po ito sa currency o yung pera. Bitcoins po para po siyang dollar. Pero ang tawag po ay bitcoins. Yun po yung ginagamit natin. Kasi online siya, mas madali makapag-share tayo ng mga share ng tulong sa mga members din ng MMM. So, ang MMM po ay merong 138 million members in 107 countries. Yan, iba't ibang bansa. Meron tayo sa Africa, meron tayo sa Hong Kong, meron tayo sa Italy. At yun nga, 107 countries po. 4 years na po ang activity po ng MMM. Tsaka, ito pa, sa 4 years na po, napagbigay na po siya ng tulong worth $14 billion. Sino po ba kumpanya ang mas natalo pa sa MMM para sa pagbibigay ng tulong? Ngayon, ang MMM po ay isang fastest growing community of people in the world. Tsaka, MMM is 100% legal in the whole world. Bakit ba ito legal? Siyempre, dahil nga po tayo isang donation lang, social network na tayo, social financial network, isa lang tayo komunidad. Hindi naman tayo institusyon, hindi tayo kumpanya. At higit sa lahat, hindi tayo bangko. So, hindi na natin kailangan magpa-register kung saan man. Sa SEC, sa DTI, o kung saan man. Pero, dito sa Pilipinas, para sa inyo, pina-register na ng MMM. Sa SEC. Sa SEC ang MMM. So, yun po, MMM is 100% legal in the whole world. Dahil donation lamang. Wala naman pong batas na nagbabawal na magbigay ng donasyon sa ibang bansa at sa bansa po natin. So, ano po ba yung mga goals po ng MMM? Ang goals po ng MMM ay matulungan po ang lahat ng tao sa buong mundo. Tapos, ini-spread po natin ang money among people para po mag-gain po sila ng financial freedom. Tsaka, to create a new fair financial relationship among people. Sino nga po ba naman ang ayaw ng financial freedom? Kahit nga po mayayaman na, gusto pa rin magpayaman. So, paano po ba tayo? Tayong mga nasa middle class or lower class lamang. So, mas gugustuhin natin na magkaroon tayo ng financial freedom. So next po, ano po ba yung mga advantages ng MMM? So ang advantages po ng MMM ay una, it will give you 30% per month for your provided health. For example, meron kang 1,000 pesos. Next month, nagiging na siyang 1,300 pesos. At higit po sa lahat, compounding po ang labanan dito sa MMM. Compounding po tayo. Hindi po tayo yung 10,000, 13,000, 16,000. Hindi po, compounding po tayo. May kita po ninyo kung magkano po yung ilalaki ng pera nyo sa loob ng isang taon, 3 buwan o 6 na buwan sa website po natin ng MMM, which is philippines-mmm.net. Doon po makikita nyo po yung ating happiness calculator sa left middle part ng screen. Yung may pusa. Nakakaway-kaway po. Yun. So, yun lang po. Wala ka pong gagawin. Mag-provide help ka lang. Halimbawa, magbigay ka ng 10,000. After 1 month, wala kang ginagawa. Petix-petix ka lang. May ginagad 13,000 kasi 30%. May 13,000 agad ang pera mo. So, yun lang yun. Wala kang ginawa. Easy-easy. Di ba? So, sa pinakauna naman, ito naman, plus 10% referral bonus. Ito, kung gusto mo ba lumago pa ang pera mo? Ito, hindi ito mandatory. Kung gusto mo lang, kung nalilita ka pa rin sa 30%, kahit sobrang laki na, kahit nasa ka pumuntang bangko sa buong Pilipinas, o kahit saan pumunta ka, kahit sa stock market ka pumunta, walang makakapag-offer sa'yo ng 30% per month na interest sa iyong pera. Ito na talaga, kasi ito na talaga pinamaganda.
kahit po i-check nyo yung sinasabi ko, wala pong bangko na magbibigay sa inyo ng 30% per month na interest. Dito lang po yan sa MMM. So, naisipan nyo ngayon, parang sabi nyo, 10,000 ang hinulog ko, 13,000 next month, parang ang liit. Sipin nyo yun, di ba? Parang ang liit, 13,000 lang. Parang gusto ko pang kumita ng pera. So, ano gagawin ko? So, ngayon, mag-invite ka, mag-refer ka ng mga kaibigan mo. So, pag nag-refer ka ng mga kaibigan mo, meron kang 10% referral bonus. Eh, kung yung kaibigan mo magbigay ng 100,000, di ba? Magkano na agad sa'yo doon? 10% ng 100,000. May 10,000 ka agad. Simple-simple lang. Basta mag-invite ka, meron ka agad 10% sa hinulog nila. Pag 100,000 hinulog nila, 10,000 agad para sa'yo. Makukuha mo agad. So, ngayon, sa mga bagong participants, ngayon pong mga nakikinig ngayon. So, ngayon, kung ang may bonus kami ibinibigay ngayon, may promo, kumbaga promo ngayon. Pag $20, pag umabot po, ayan po yung makukuha nyo. Plus $20, plus $50, plus $100. Yan po yung sa mga unang sasali po. Tapos, halimbawa po, nakapag-get help kayo, nakakuha kayo ng pera. Ito po ang isa pang malupit. Ang daming parang promo o premium din sa MMM. Halimbawa po, nag-get help kayo. Ito po yung tawag namin, get help. Kayo, get help. Tapos nakuha niyo yung pera. Mag-video lang kayo. Sabihin nyo lang po ay, halimbawa, ako si ganyan. Ako si Dwight, Florido. Nakakuha po ang 13,000. Dahil nakakuha naman talaga kayo, di ba? So, kapag sinend nyo po yun, yung link na po yun sa office po, plus 5%. Kung ang nag-get help nyo po ay 100,000, may 5,000 agad kayo. Walang kahirap-hirap. Nag-video lang kayo. Excuse me. Tapos, marami pa tayong bonuses sa team natin pag naging manager kayo. Ang mabro po natin ay mag-start po na mag-grow from the moment of deposit at the rate of 30% per month. Ang interest po nito ay occurs twice a week po, on Tuesdays and Thursday. This sum in Mabro shows how can you request yourself. How you can request yourself. Yun po. So, dito po, sa MMM yung nga po, 30% po per month. Yan po, tapos ang interest po nito, twice a week, Tuesdays and Thursdays. So, ito na po yung sinasabing ko kanina na registration bonus. So, kapag mga bagong participants po kayo, halimbawa po ay nag-donate ka ng nag-donate po ay ng $50 to $499, $50, 2,400 pesos po yan, to $499. Makakuha po kayo ng $20 bonus. Walang kahirap-hirap. Mayroon kong agad kayo 900 pesos. Tapos pag nag-donate kayo ng $500 to $2,999, may $50 bonus kayo. At pag nag-donate naman kayo ng more than 3,000, meron kayong $100 bonus. Diba? Simple. So, ang referral bonus po natin, katulad kanina, you will get 10% from all deposits of the participants we invited. Yun. Inviting new members into the community is your additional contribution to its development. Pero, hindi po tayo pinipilit ng MMM na mag-recruit po ng new participants. Pero, at the same time, understanding that the MMM network can't exist without development and participants' encouragement in the form of referral bonuses, motivate many people to take an active position. So, alam na po, hindi po namin itinatago na ang MMM o yung network po natin ay wala naman pong network. Kapag hindi po lumalaki ang network, ay wala naman pong network na hindi po magkakaroon ng development. At saka yung participants, kung hindi pa nag-i-invite, ay paano po tayo lalaki ang komunidad po natin? Paano po natin may share ito sa ibang tao na gusto rin magkaroon ng financial freedom? So, i-share po natin. Huwag po natin pagdamutan ang iba nating participants.
So, kapag po sumali po kayo sa managers po, pag naging manager po kayo, ito po ay katulad po ngayon, open po. Para rin po itong school. Pag gusto niyo pong maging manager, may dadaluhan po kayo school. Ngayon po ay nasa 14th manager school na po tayo. At nasa third day na sila ngayon. Ayun, congrats sa magiging new manager natin ngayon. 14th manager school. So, ano po ba itong manager's bonuses? So, yung manager's bonuses, your referral, itong kulay green, yun, kulay green, yan, pag nag-refer sila, yan po yung makakuha nyo na percentage. So, managers of MMM community can create their own multi-level structures. Ito pa yung isang pwede natin pagkakitaan. Napakarami pagkakakitaan sa MMM. And get a bonus from each donation of every participant in their structures make. This is a multi-level bonus. Thus, a manager can have his own leader whose rank is higher. Manager's bonus depends on his level in the community. So, manager's bonus, 5% po from the second level, 3% ito, third level, 1% fourth level, 0.5%, fifth level, 0.05 po yan, 0.3%, the sixth level, 0.1, seventh level, up to 10th level to infinity, meron po kayo 0.01%. So, kahit di mo na-invite, basta invite na mga nasa downlines mo, meron ka pa rin kahit 0.01%. At malaki ito kapag sobrang laki na ng network mo. So, ayan po. May tinatawag po tayong power of 10. Kung magagawa po ang power of 10, magkakaroon ka po ng total manager's bonus na 32,726,400 pesos. So, power of 10 lang po with $50 donation or equivalent to 2,400, magkaka 32 million. Posible kaya? Oo, posible yan. So, ikaw, halimbawa, may direct referral ka, ginawa mo power of 10. May 10 ka ngayon direct referral. So, ang direct referral mo is 2,400 pesos. So, total donation is 24,000. So, ang referral bonuses mo niyan is 2,400 pesos. Wala ka pang manager's bonus kasi direct referral mo pa lang siya. So, ang rewards mo ngayon, may 2,400 ka ngayon kasi 10%, di ba? 24,000, 10%, 2,400. So, yung 10 direct referral mo, nag-invite siya ng 100. O, 2,400 isa. 240, may 12,000 ka kaagad. So, yan po. Hanggang yung 100 mo, mag-invite ulit ng 10. Yung 1,000, mag-invite ng 10. Yung 100,000, mag-invite ng 10. Yung 1 million, mag-invite ng 10. So, lahat po yan, 32 million. At ngayon po, meron na pong nakakuha dyan. Mga 240 na ngayon. Kaya yun po, napakaganda po dito sa MMM. Tsaka po, ito po yung isa pang sinasabi na napakarami pagkakaitaan sa MMM. Na dito mo na makikita. So dito po sa MMM, meron tayong lottery. Di ba lottery? May loto dito. Di ba lottery, may binabayaran ka sa lottery. Dito wala. Basta't meron kang provide help, tumulong ka sa iba, makakasali ka na sa lottery. Jackpot amount natin, example lang to 80,000. Minsan 77,000. Minsan 113,000, ganyan. Iba-iba sa lottery. Depende sa tao. Dollars po, pinag-usapan na $80,000 ha. Meron na nanalo sa Pilipinas, 25,000 kasi nakuha niya is apat na number. Kaya nakakuha siya ng 24,000. Excuse me. All participants po with Comperma Bros have the opportunity to participate in a weekly lottery. Yan po. Ipili lang po ay na 6 na numero. Tapos, kapag binola po yan, makikita nyo po dito ang your choice. Halimbawa, 041373. Ayan po. Tapos, ang felt numbers po natin is 881618. Yan po yung lumabas. So, hindi po siya nanalo. So, every week po yan. Ayan. Ayan po yung makikita po natin, $91 pinalanunan,
Kasi first divine 3 siya, 3. Ito man, first divine 4, $1,000. Kita nyo? So, dito po, sa online. So, kapag gusto nyo maging active, kay sa MMM, kasi nakita nyo, napakaganda ng oportunidad dito sa MMM. So, meron tayong online active mode. Sa online, you create your own big team with your Reflink. So, your Reflink, yung link nyo doon sa MMM, doon sa inyong referral link. Kaya Reflink. So, Facebook, Twitter, invite nyo po sila, directly to speak, mag-comment po kayo, mag-post po kayo ng photos, videos tungkol sa MMM, tsaka communities. Napakaraming charity events po ng MMM na makikita nyo sa Facebook na ginagawa po namin mga managers. So, gamitin po natin itong proof para po ipakita. Napakarami po sa YouTube na comments. Excuse me. Napakarami po sa YouTube na mga videos ng mga iba't ibang tao. Hanapin nyo lang po yung mga proof na nagsisimula po sa MMM Pace. Yun po. Hanapin nyo po yung hashtag MMM Pace. Naparami po dyan. Tapos, use po Skype to add new people, to write them information with your Reflink, and to call them if they want. Tapos, find contacts po in the MLM business people. Check nyo po yung local city forums, Bitcoin forums. Mamaya po, sabihin ko po sa inyo itong Bitcoin forums natin. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina na currency po natin. So, yun. With your next po natin is MMM offline active mode. So, kapag po naging manager ka, pwede ka po maging offline active mode. So, sa MMM office and MMM clubs in every city in the Philippines. So, charity events ka. You teach people how to use computer, internet, Bitcoin technologies, how to earn money. Wait lang po, ha? Okay, yun po. Mag-check lang po ako. So, nandito po tayo sa MMM offline active mode. So, sa MMM offline active mode, ay meron pa tayo MMM offices sa clubs in every city in the Philippines. Marami po tayong managers sa iba't ibang syudad po. Una po yung headquarters po natin, yung office po natin is nasa Las Piñas City. So, offline event po natin. Ito po yung sinasabi ko mga charity events. So, ano po bang ginagawa sa charity events? Una muna, yung mga managers po ay tinutulungan po yung mga kapuspalad. Halimbawa po ay may mga sakit, binibigyan po nila ng pampagamot, o kaya yung mga bata walang mga notebook, walang lapis, walang papel, walang tsinelas, ay binibigyan po ito. At pangalawa po ay tinutulungan po natin ng mga tao na kung paano gumamit ang computer, paano po mag-internet, mag-email, Skype, tsaka mag-Facebook. Tsaka po yung Bitcoin technology po natin, yung perang ginagamit natin. At ang pinakahuli sa lahat, how to earn money po in the internet by MMM. Yan. Tapos, mag-print po ang ginagawa ng managers, print information about MMM with your contacts and invite people. So, ito po yun, MMM passive mode. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, when you provide help in MMM, you are donating money to the people's happiness and dreams. So, how do they spare money? So, for example, 1,000 po, ito po yung example ko kanina, ito po yung calculator po natin. So, 1,000 pesos lang po ito ha. Sa 30% interest, wala po yung ginawa kasi tinatamad po yung mag-referral, kaya busy, parang ganyan po. So, 1,000 nyo lang po ha. So, 1,000 may 1.3K sa first po. Tapos, sa pang isang taon po, pang 12 month po natin, 23,000. So, isang taon na magiging 23,000 pera nyo.
Dito lang po yan, sa 1,000. Paano na lang pag 10,000 pala yan? After 1 year. Grabe na yan. Tapos, so you want $300, multiply by 3.333. So invest $1,000. Yun lang po. Maraming salamat. Ako nga po pala si Dwight Florido. Isa pong manager po ng MMM at ako po si Dwight Florido, isa pong presenter. Ako po yung manager po ng MMM. You can contact me po at 0917-399-1261. Yan po. So, tuturo ko naman po ngayon. Ito po, next naman po ay yung kung ano po ba yung Bitcoin na pinagsasabi ko kanina, sabi ng parents ng Bitcoin. Hindi nyo naman alam. Syempre, kahit ako, dati sasabihin ko, ay, ano ba naman yung Bitcoin na yan? Dollar ba yan? Peso kasi alam naman po natin, dollar lang, yen, euro, gano'n na po. Itong Bitcoin, napakabago po itong currency na online. So, ano po ba yung Bitcoin? Bitcoin is a form of digital currency po, created and held electronically, and no one controls it. Bitcoins po are not printed like dollars or pesos, and they are produced by lots of people. So, sa computer po yan, pinoproduce po, napakahirap i-produce nito. So, yung mga yaman na po nakapag-produce nito. Lots of people running computers all around the world using software that solves mathematical problems. It's the first example of a growing category of money known as cryptocurrency. So, cryptocurrency po ang pangalan po ng Bitcoin. So, ano po ba ang kaibahan nito? Ba't nga ba Bitcoin ang ginagamit natin? Ba't iba peso? Siyempre po, pag peso po ang ginamit na, mahirapan po tayo mag-send kasi mahal po. Unang-una, mahal po ang pagpapadala po ng peso. So, pag sa Bitcoin, absolutely, pinaka-minimal ang fee, parang piso lang ata bawat send. Kahit magkano ipadala mo, parang piso, 2 pesos lamang. So, mapapadala mo dito, magkano ba ang padala? 50 pesos, 300 pesos, 200 pesos. So, Bitcoin po, ginagamit na po siya sa Europe. Sikat na po yan kahit po i-search nyo po. Europe, marami na po sa USA, yan. Pinambibili na po talaga siya na po ano ng bagay. Wait lang po. Inom lang po ng tubig. Wait lang po. So, yun po. Bitcoin can be used to buy things electronically. In that sense, it's like the conventional dollars, euros, or pesos, which are also traded digitally. Bitcoin's most important characteristic and the thing makes it different to conventional money is that it is decentralized. Ibig sabihin po, decentralized. Hindi po siya hawak po ng gobyerno. Tayo po may hawak. Tayo po ang bumubuo ng pera na yun. No single institution controls the Bitcoin network. This puts some people at ease because it means po, ang malalaking bangko wala pong control sa ating pera. Sino nga ba kumrate nito? Si Satoshi Nakamoto po ang nag-create. So, sasabihin ko na po sa inyo, ang Bitcoin po ay hindi po sa MMM. Hiwalay po ang Bitcoin sa MMM. So, ang Bitcoin po ay iba po siya. Hiwalay po siya sa MMM. Parang ito lang yung money, natin, parang padalahan natin ng pera sa MMM. So, kinaraise siya ni Satoshi Nakamoto. Tapos, ang Bitcoin po software client is created in 2009. So, kung itatanong niyo po, ang 1 Bitcoin po ay equivalent sa 10,500 pesos. Napakalaki po ng value po ng Bitcoin ngayon. So, ano po ba yung advantages ng Bitcoin? First is payment freedom. It is possible to send and receive any amount of money instantly anywhere in the world at any time. Wala po tayong holidays, wala po tayong borders, no imposed limits. Kaya ito po yung ginamit po ng MMM para po
mapagpadala po ng pera at maging worldwide phenomenon po ang MMM. Bitcoin allows its users to be in full control of money. Very low fees po yung sinasabi ko kanina, piso, 1 peso, 2 pesos lang ang fee ng Bitcoin. So few words for merchant. Bitcoin transactions are secured because of encryption and do not contain customer sensitive or personal information. Kahit po ito yung parang bangko ang Bitcoin, secure to. Bakit? Wala itong pangalan mo. Wala po ito information nyo na kaya gamitin sa'yo ng kahit sino. This protects po merchants from losses caused by fraud or fraudulent chargebacks, and there's no need for PCI compliance. Merchants can easily expand to new markets po where either credit cards are not available or fraud rates are unacceptably high. The net results are lower fees, larger markets, and fewer administrative costs. So, transparent, security, and control are in full control of their transaction. It is impossible po para po sa mga merchants o sa mga may-ari tindahan to force unwanted or unnoticed charges as can happen with other payment, di ba? Mga credit card, madali siya. Makuha mo lang yung number niya, saka CVV code, okay na. Pwede ka na makuha ng pera dito, di. Okay talaga dito sa Bitcoin. So next po natin is transparent po siya and neutral. All information ko concerning the Bitcoin money supply itself is readily available on the blockchain for anybody to verify and use it in real time. No individual organization can control or manipulate the Bitcoin protocol, but because it is cryptographically secure. This allows the core of the Bitcoin to be trusted for being completely neutral, transparent, and predictable. So, ito na po. Yan na po. Kung ano po yung mga Bitcoin. Ayun na po. Napakarami na pong bansa ang sakop ng Bitcoin. The value of all Bitcoins in circulation exceeded US dollars 1.5 billion with million of dollars worth Bitcoins exchanged daily po. How does one acquire Bitcoins? As payment for goods and services? You can purchase Bitcoins po, sabi ko mamaya, hindi po dyan sa Bitcoin Exchange. Earn Bitcoins through MMM, which is this step. So, paano po ba tayo magkakaroon ng bangko? Ito po Bitcoin. So, punta lang po tayo sa, ito po, type nyo po muna. Kaya save nyo ito, isulat nyo po, www.blockchain.info/wallet. Tapos po, step 2 po natin is click create my free wallet and fill it up with your valid email and strong password. So, ayan po. Dito po yung email natin, tapos password po, tapos ulitin nyo lang po yung password na lagay nyo dito. Ulit lang po. Tapos click nyo po continue. Tapos, wag nyo po kakalimutan, pagka-click nyo po na continue, may lalabas po agad dyan na parang sentence po. So, yung sentence na yun, isi-save nyo yun, ha? Save nyo yung sentence kasi mahalaga yun para pag-recover, kung nakalimutan yung password o nakalimutan yung account nyo, pang-recover nyo yun. So, check your email po for the welcome and email from the click login link. Ayan po yung login link na. Makikita nyo po sa email na ipapadala sa inyo. So, login nyo po with your password and look for your Bitcoin address. Ito po nakita po natin, parang barcode. Yung katabi po niyan, yan po yung Bitcoin address natin. Kumbaga, ito po yung account number po natin sa sa Bitcoin po. Account number po natin ito na gagamitin din natin sa MMM. Ito po nakita nyo, 1CIGF flat po yan. Yan din po yung gagamitin natin. So, next. So, how to set up po ba your Bitcoin account? Mamaya na po yan. Ito po natin. So, ayan na po yung itsura po natin back office. Pinapakita ko lang po sa inyo. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po natin gagawin yung provide help, get help po ba. Tapos, yun lang po. Wala na pong iba. Ngayon naman po, dadako po tayo sa isa po kung paano mag-create po ng blockchain po natin ng ating bangko at kung paano po mag-register sa MMM. So, yun po.
Thank you po. Next po, yun po, the presentation on how to provide help, on how to get help. Wait, I will do the presentation. So, ito na po ngayon. Ngayon po, ay pupunta po muna tayo. Ngayon po ay makikita po natin. Ayan. Ako Punta po muna tayo sa website na to is philippines-mmm.net. So, tuturuan ko na po kayo ngayon kung paano po mag-register. Una nyo po munang ilalagay ay pag napunta philippines-mmm.net. Pag nakita nyo na po ito po, ay punta na po kayo sa registration. So, registration. So, pag napindot nyo na po itong registration, sa kanang bahagi, sa upper right corner ng inyong screen, ay ilagay nyo po inyong pangalan. Alam mo po, ang pangalan nyo po ay Reggie. Ang email nyo po ay reggie@gmail.com. Ang cellphone number nyo po ay ito. Tapos, huwag nyo na po lagyan sa Skype, Facebook, huwag na rin. Tapos, sino po ba nag-invite sa inyo? Kung ngayon po, nabasa nyo pong video na to, ay ako po nag-invite sa inyo. So, ay lalagay nyo po dyan ay I am Dwight. Tulad po nito. I am Dwight. Okay. Tapos, email address ng leader. So, itatanong nyo po sa nag-invite sa inyo kung ano po yung email address ng inyo po leader. Halimbawa po, ako po nag-invite sa inyo. So, ilagay po natin. So, kailangan po ay maglalagay po tayo ng manager. Hindi po pwedeng wala tayong manager kasi kung may nangyaring problema po, wala po kayo malalapitan. So, ito po, marami na pong namumroblema dahil hindi po sila nagbigay ng manager. So, kailangan po maglagay tayo ng manager. Para po pag nagka-problema, madaling nyo po mahagilap. At madaling magagawan po ng paraan. So, manager po natin, ang address ko po is rdsflorido.sbcm@gmail.com. Tapos, ang phone number ko po ay 0917-399-1261. Tapos, pindutin lang po natin yung I'm not a robot. Ayan. Pag nag-check na po, nabasa ko po, register na po tayo sa MMM. Kapag pindot po natin registration, may lalabas po dyan, maglo-load po yan. Magiging, pagka-load po niyan, ay magiging success. Tapos, pupunta po kayo sa email ninyo para makita po ang email po. Ang pangalan po ng email is personal office. So, pupunta po kayo sa personal office na email po. Yung pangalan po ng email is personal office. So, pagka-click nyo po ng link dun sa email na personal office, ay change password po kayo, tapos mag-login na po kayo. So, ayun na po, pag-change password na po kayo. So, pagka-login nyo po, ito na po agad yung makikita nyo. So, yun na po, nag-login na po kayo. Punta na po kayo dito sa My Page, sa gitna, ito My Page, tapos, and My Page. Pagpunta nyo po sa My Page, ay lagay nyo po yung nickname nyo dyan. Yan, nickname nyo. Yan, okay na po. Tapos punta po kayo dito sa accounts. Tapos, add po. Add. Account name po. Halimbawa po, pangalan nyo ay ikaw si Dwight. Tapos, ang lalagay nyo po sa BICIFC ILSC code kasi marami po nagkakamali dito. Sana po yung mga susunod, wala na po magkamali. So, ang kasunod po ay lalagay nyo po ay malaking B, malaking T, malaking C. So, yan, mag-load po yan. Yan. Okay na po, malalagay Bitcoin kasi nag-load. Name of bank branch, wag na. Account number nyo po. Ang account number nyo pong ilalagay ay ito po.
Di ba po, nag-register po kayo sa blockchain? Ito po, yung sinabi ko sa inyo kanina. Kung ano po yung nakita niyo po sa account niyo, yun po yung ilalagay ninyo. Ito po yung address. So, maglagay po kayo dito ng address. Ano ba po address niyo ito? Address po yung account number niyo. Yan. Name niyo po, Eddie White. Tapos click niyo po yung save. Yan, okay na po. Wag po kayo maglalagay ng iba pong bangko. So, ang bank lang po natin is BTC lang po. So, paano po ba mag-provide ng help? So, ang pag-provide lang po ng help is provide help po. Pindutin po natin to. Ito po yung magbibigay po ng pera. Click lang po natin ito. Next po natin. Tapos, pindutin po natin itong Bitcoin. Pagka-pindot po natin, ay dito po natin ilagay muna kung magkano pong pera na gusto nating itulong sa ibang tao. Halimbawa po, ang gusto po nating itulong is 10,000 pesos. Select po natin. So ngayon po, meron po tayong promo na Turbo MMM. So sa Turbo MMM, tingnan po natin, andito po yung mga promo po. Turbo MMM, 200, magiging 400 po, wala pong frozen. Agad-agad. So lagyan po natin 200. Tapos dito po, 2, 5, 10% na po within 3 days. So, lagyan po natin 98. Next po natin. Pag gusto nyo lang po, 30% lang po per month. Ito po, 30% per month. Ito po. Next po natin. Check po natin kung tama, 200 nga sa Turbo, 98 sa Mambro Mining. Okay. Ayun. Halimbawa po, ito po lumabas, may queue, 45 hours remaining, pindutin po natin siya. Yan. Tapos ito na po. Dito po, may kita po natin, ito po sa bank address natin, may kita natin dyan yung Bitcoin niya. So, Bitcoin, so punta po tayo sa blockchain. Halimbawa po, ang account niyo po sa blockchain na ito. Yan. Halimbawa po, ang account nyo po sa blockchain ay, ito po, nag-login po kayo sa blockchain. So, ito po yung address ko, Bitcoin address ko. So, dito po ay nakahingi siya ng 9,800 pesos. So, dito po, pag nag-provide po, may kita po kayo dito na nabawa 0.9 BTC. So, kakopy nyo lang po dito sa parte dito yon. Nandito po yun eh. Copy nyo po, tapos yung bank address po nandito po sa parte yun. Nandito po yan, nandito. Copy nyo po siya, tapos punta po sa blockchain nyo, send money po natin. Address, halimbawa po address po yan. Tapos amount po. Halimbawa 0.05 BTC. Yan, ganyan. Kaya 0.9 BTC. Kung magkano po hinihingi po niya. Then, pagka I completed na po, I completed this payment po, tapos ilagay niyo po yung image. Tapos pagkalagay niyo po ng image, ano ba pong image? Yan. Next po natin, bye-bye. Please confirm. Next. Yan. Makikita po natin, meron na po siyang half check. So, hintayin na lang po natin na mag-check yung ano para mag-ano. So, okay na po. Naging okay na siya. So, get help. Para naman po mag-get help, pindutin nyo lang. Ayan, unpaid orders po tayo. Wait lang po natin. Yan. Basta po, huwag niyo pong kakalimutan is, pag nagpadala po ng Bitcoin, I completed this payment. Yan. Tapos, yung print screen niyo po. Kunwari yan yung print screen niyo. Next nyo lang po. Next. Yan. Yan po. So, yun po. Dito po, yun lang po. Ganun lang po kadali mag-provide help. So, dito po sa blockchain naman po, pagpunta nyo po dito, wallet,
Tapos ay create by free wallet. Yan po, yung email nyo lang po, password, tsaka confirm password. Yun lang po. Wala po. So, credit nga po pala sa gumawa po ng PowerPoint na ito kay Sir Eliseo Roger. At yun po, credit po sa gumawa ng PowerPoint si Sir Eliseo Roger at kay Sir Roman. Thank you po. Next Monday po ulit ay magkakaroon po ulit tayo ng MMM webinar. Sana naman po marami na pong makinig at mag-join sa mga hindi pa po marunong. Sa mga tanong po ay pwede po kayong mag-post po dun sa link na binigay sa MMM page. So, yun lamang po. Maraming salamat. Sasagutin natin naman may mga tanong. Tingnan natin kung may mga tanong sa Google Plus. Yun po, wala lang pong katanungan sa ngayon. At sa mga future po na gusto magtanong, you can contact me lang po sa aking Facebook. Ang pangalan ko po is Dwight Florido. Yun lang po. At ang number ko po is 0917-399-1261. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo pong lahat. Thank you.